guys, nandito kami ngayon sa Pro Diesel Zone. Mag-i-interview kami. Tara! Samahan nyo kami. Sir, magandang hapon po. Kami po ang mag-i-interview sa inyo ngayong araw. Anong pangalan natin, sir? Bernie na lang, Bernie. Ilang taon na po, sir? Huwag na masyado. Okay, sir. Unang tanong, sir. Gaano na po kayo katagal na diesel calibration? Mga more than 30 years na. More than 30. Pangalawang tanong, sir. Paano nyo nalalaman, sir, pag ang injection pump niya kailangan nung i-calibrate? Pagka nag-i-emit na siya ng black smoke, tapos ang engine performance niya wala nang puwersa, ang operation ng engine niya erratic na. Erratic, palyado sa Tagalog. Yan. Tapos malakas ang consume ng crudo. That's the time na dapat niya ipacheck yung injection pump. Tsaka isa pa, kung sa unang start sa umaga, nagpo-fuel knocking na. Pag fuel knocking niya, after 5 minutes, mawawala. That's the time na kailangan mo na rin isabay sa pag-check up ang mga injector para dun sa kung sira na yung nozzle tip. Kompleto naman tayo dyan sa mga injector. Ito tester na injector. Saka yung sa ano pa. Okay, sir. Anong nagpapahirap sa inyo, sir, pag nagka-calibrate po kayo ng ano, sir, yung mga nakakasalamuhan yung mga pagsubok, sir, na medyo mahirap? Pagka sa calibration naman, pagka mga ganun ng problema, ang pinapalitan mo na lang talaga yung 3 major parts ng mga injection pump. Nozzle tip, delivery valve, plunger and barrel. Pero kung yung built-in na governor ng injection pump, mayroon siyang built-in na governor, pag yun na nag-malfunction, either na i-repair mo yun or bumili ka ng bago para makuha mo yung maximum performance ng diesel engine mo. Okay na. Last question, sir. Oh. Anong ma-advise niyo sa amin, sir, na bilang mga estudyante ko kami, anong ma-advise niyo sa amin? Mag-training kayo. Bata pa kayo. Sa mekaniko, mostly maganda rito sa calibration dito. At least may background kayo sa makina. Marunong kayo mag Kasi itong mga injection pump na ngayon, maliliit lang ngayon. Hindi kamukha ng mga makina yung malalaki. Ang advice ko sa mga bata ngayon, if you want to succeed in this kind of endeavor, or kaya gusto nyong career, huwag nyong iwanan yan kasi kailangan rin may knowledge kayo sa makina. Then, kung medyo okay na sa inyo yung sa makina, ang advice ko, mag-OJT kayo sa isang proper shop na pwede kayo matuto sa calibration. Yun lang. Sir, thank you, sir. Okay. Thank you.